mag-subscribe ka na. Hello, 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 universe. Hello mga buweks! Magandang araw sa inyong lahat. Galaw-galaw para hindi ba paimburnal. Hello sa ating mga subscribers dyan. Ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty! If you are here today, welcome to the new era of beauty. Beauty is in you. O, Jimbwa. Kamusta naman kayo mga buweks? Ayan, magandang araw sa inyong lahat. Sana okay lang kayo. Weekends na naman. Malapit na ang Pasko at sana ay nakapag-like na kayo, nakapag-subscribe at na-click nyo na rin ang notification dito sa Parade of Beauty para hindi kayo mapaimbornal. Jimbwa. Wait lang, nag-lock yung phone ko, nakakainis. Ayun, eto nga mga buweks, so nakakaloka ito, ay nako, ang laban kagabi sa Binibining Sindangan. Ayan, kung hindi ako nagkakamali, no? Ayan, lumaban nga ang ating reyna at talaga namang masasabi nating di kalibreng reyna si Annabelle McDonald. Ayan, at kumakalat nga ngayong balita ay ang ingay-ingay ng kanyang pangalan sa social media na nilaro daw ng bonggang-bongga itong si Annabelle McDonald sa kanyang laban dito sa Binibining Sindangan 2024. Nakakaloka. Actually, kagabi hindi ko alam na kagabi pala yan, no? Kasi bisa ako sa paggawa ng vlog ko kagabi at saka nanonood ako kay Tita Bel, no? Wala akong kaalam-alam na natuloy pala ito. Ibig sabihin, kagabi pala yung coronation night. Pero kanina, tinignan ko yung laban niya, yung laban ng mga candidates, no? Panoorin natin yung kanyang naging full performance. Kung talaga naman bang deserving itong si Annabelle McDonald sa kanyang title na third runner-up o baka naman talaga siya ang karapat-dapat na Chai-Chel tulad ng sinasabi ng mga iwa. Panoorin nyo ito, ha? Annabelle May McDonald, 24, candidate number 1. Wow, sexy, grabe. Her question is, if you were to introduce Sindangan to someone who has never been here, what places or experiences would you recommend? Do you want me to repeat your question? If you were to introduce Sindangan to someone who has never been here, what places or experiences would you recommend? Sindangan is simply exquisite in the fact that it's not only the fishing capital of Zamboanga del Norte, but it is exceedingly abundant in heritage, culture, and, of course, the hidden gems, our Subanen indigenous community. But, of course, if I were to recommend 2 places at least to someone who's never been here before, I would first recommend the Shinumaru Shrine, simply because it truly goes at the heart of what makes Sindangan beautiful. Its people. Historically speaking, since 1944 and time in memoriam, Sindanganons have the pure heart and compassion to help each and everyone, no matter where they come from or who they are. And secondly, I'm just gonna go to Kananan sa Baybay. It's my favorite place in Sindangan. I love the fresh seafood, and after I squeeze out of this gown, I don't need to worry about it fitting anymore. I'm gonna eat everything in Kananan sa Baybay. Thank you so much. Wow, what an answer, candidate number 1. So, how would you define good governance, and in what way can you, as Binibining Sindangan, promote this in our community? How would you define good governance, and in what way can you, as Binibining Sindangan, promote this in our community?
So your timer starts now. Good governance is not only promoted, but effectively and dynamically demonstrated by this administration, spearheaded by Mayor Labad-Labad, is obviously the key to success. But as your Binibining Sindangan 2024 hopeful, I believe that likewise, collaboration is the cradle towards success that is not just solitary, but felt, led, and driven by the grassroots level. I am a quite passionate advocate, volunteer at Save the Children Philippines, where we believe that every child deserves to grow up in a safe and ample space where every sustainable goal no longer is an impossible dream, but rather together with the children spearheaded by the local government unit and I, as a dynamic volunteer and social science graduate, I can also promote Sindangan's tourism and include its children and downtrodden communities to truly empower the grassroots level to rise above and ensure that no dream remains impossible. Together, Sindangan, we can make all of our collective dreams possible. Thank you so much. Wow. Sindangan, your third runner-up is candidate number 1! Our Binibining Sindangan third runner-up is candidate number 1, Annabelle May McDonald. So, ayun. Well, first of all, congratulations kay Annabelle McDonald for winning third runner-up sa Miss or Binibining Sindangan 2024. Well, kudos sa kanya, no? Well done. Congratulations. Nakakatuwa yung laban niya. So, sinasabi nga na nilaro daw si Annabelle McDonald dito sa Binibining Sindangan, no? 2024. Pinanood ko yung mga performances ng mga girls. Hindi naman thoroughly, pero talagang pinanood ko yung majority, no? Pati yung, ano ba yung pangalan nung nanalo? Yung nag-title, no? Well, kung titignan nyo yung laban ni Annabelle McDonald, nakakatuwa sa Annabelle McDonald, nasa fighting form siya, di ba? Kumbaga, buong-buo si Annabelle, nakakatuwa. Biruin nyo ilang taon na yan hindi lumalaban ng pageant, pero ngayon buong-buo yung fighting form niya, di ba? Talagang laban na laban, makikita mo na high caliber siya. Sobrang taas ng kalibre nito. Tapos yung performances niya, actually, maganda yung performances niya dito, palong-palo, no? Laban na laban. Obviously, gustong-gusto niya ma-clinch yung crown dito sa Binibining Sindangan 2024. Sinasabi nila na rich daw dito si Annabelle McDonald. Well, kung titignan nyo talaga yung total performances niya, talagang panalong-panalo talaga siya. Oo. Kung ako lang yung judge siya, kung ako lang, talagang si Annabelle McDonald, yung winner ko, no? Kasi talagang hindi lang dahil sa di kalibre siya, hindi lang dahil sa may placement na siya sa Miss Charm at nagbinibining Pilipinas ito, di ba? Kung hindi ako nagkakamali. At saka nag-Miss Universe Philippines, di ba? Hindi lang yon. Kumbaga, tanggalin natin yon. Dito tayo sa Binibining Sindangan. Ang ganda ng performances niya. Palong-palo talaga. Plakadong-plakado. Meron siyang winning glow. Tapos yung yung styling niya, yung evening gown niya, lahat-lahat, yung swimsuit niya, di ba Hakot Award nga ito? So, dito sa Binibining Sindangan sa Hakot Award siya, di ba? Tapos nag-best in, Q&A pa siya, di ba? So, dun sa dalawang question and answer, palong-palo yung palong-palo yung, anong tawag dito, yung bugahan niya, no? Lalong-lalo na dun sa una. Sa pangalawa, hindi ko naman masabing nag-i-struggle siya. Ang masasabi ko,
nag-iisip siya. So, kailangan niya i-construct lahat ng gusto niyang sabihin. Hindi naman siya hindi naman siya nag-buckle. Hindi naman siya pa-imburnal doon. Maganda yung sagot niya, no? Hindi ko lang alam kung ano to. Wala yatang timer yung di ba? Yung final question and answer. But all in all, yung mga sagot niya dito, sa dalawang question and answer, palong-palo, winner na winner talaga. Oo, panalong-panalo talaga. Tapos parang naririnig ko si Catriona Gray, bakit parang ganun? Parang naririnig ko si Catriona Gray habang sumasagot siya sa question and answer. Kasi, dun sa boses niya, parang kumakatriona Gray, tapos yung conviction. Kasi nung pinanood ko yung question and answers, yung answers ng iba, no, hindi naman sa parang may pagka-pageant pati yung sagutan ng iba. While itong si Annabelle McDonald, talagang kitang-kita mo o ramdam na ramdam mo yung conviction doon sa mga bugahan niya. So talagang siya yung palong-palo. Kung ako yung tatanungin, well, title holder talaga ang bagsak ni Annabelle McDonald, no? Pero syempre, tulad nga ng sinasabi ng iba, hindi naman porket may first runner up na sa international pageant or marami nang nasali ng pageant, kailangan siya na yung pipiliin. Hindi ganon. Kasi, iyan kumbaga, pageant yan contest yan, di ba? So, ganun talaga, no? Siguro, hindi talaga siya destined na manalo, no, ng corona. Well, nakakalungkot talaga. Pero, tignan nyo naman, naghakot award siya, at kitang-kita mo naman na plakadong-plakado. Yun ang mahirap kasi minsan, yung hindi ipinapanalo, yung pa talaga yung mas nagiging maingay. Kasi nga, sinasabi nila na yun ang mas deserving. Kasi kung titignan mo yung performances ni Annabelle, talagang deserving siya to win the crown of Binibining Sandangan. Kaya nga lang, kung ako naman, syempre, bilang isang manonood or pageant enthusiast, ayoko namang i-steal yung thunder nung nanalo. Kasi panigurado, itong mga girls na ito, kahit na pageant pati yung mga sagutan nila, nag-effort din naman sila. Kumbaga, gumasos din sila, lumaban din sila, nagpuyat din sila. Tulad ng ginawa ni Annabelle McDonald, no? Kasi minsan hindi natin pwedeng gawing basihan kung ano na yung nakuha nung di-kalibreng kandidata, no? Hindi natin pwedeng maging basihan yan. Kasi may mga judges. Kahit na naghakot siya ng mga awards, kahit na may mga placements na siya sa mga previews or sa international pageant or sa national pageant, hindi mo pwedeng diktahan kasi yung mga judges kung sino talaga yung bet nila, mga Wex. Ganun talaga yun, no? Well, kung sinasabi nilang may mekos-mekos, sa pageantry naman, national pageant, international pageant, hindi na yan makawala talaga. So, depende na lang talaga yun sa mga judges at saka sa organization kung sino yung gusto nilang ipanalo, no? Hindi na natin maano kasi, sige, may may siguro nga, may lutuan, no? May ganun-ganun. Kasi nga, kita naman natin na deserving siya, no? Pero kasi, yung nanalo, yung kinoronahan, no, na title, I think she's very deserving din naman. No? Kasi siguro, or panigurado, hindi lang naman niya sa question and answer kinuha kung sino talaga yung dapat manalo. No? Panigurado ko, bet siya, definitely, ng mga judges at ng organization. No? Kasi kung bet talaga si Annabelle McDonald ng mga judges at saka ng organization, siya yung ipapanalo. Pero syempre, sinegregate nila kung ano yung mga achievements ni Annabelle McDonald. Tulad nga ng sinabi ko sa inyo, kung ako lang yung judge doon, panalong-panalo talaga si Annabelle McDonald, no? Kasi umpisa pa lang laban na laban, kitang-kita mo talaga. At saka bumubula talaga yung bunganga. Siya yung may pinakamagandang bugahan ng sagot sa first and second question and answer. Ayun, no? Kung ano talaga, siya talaga yung panalo. Kaya nga lang, syempre, ayoko naman tanggalin yung thunder, ayoko i-steal yung thunder nung nanalo kasi I think she's deserving as well. Syempre, lumaban din yan. And this is a competition. Ganun talaga, no? May nananalo, may natatalo, may nagpe-placement, may naaasungkit ng corona. So, ganun talaga. I believe, yung pinanalo nila, yun talaga ang bet na bet ng organization. Regardless kung maraming nakuha si Annabelle McDonald ng mga awards, or kung siya may pinakamagandang sagot doon, or may international placement na siya, or placement din sa national pageant, ganun talaga. Siguro dinisregard nila yung mga yun. Kasi nga, ito, Binibining Sindanganan. Hindi naman ito battle of the, kung ano man yung narating mo or whatsoever. But kudos dito kay Annabelle McDonald. Grabe, ang galing-galing niya yung
fighting form niya, talagang nandyan pa rin, napakalakas, no? At saka, ang galing-galing niyang bumuga. Grabe, pag ito talaga, nakita mo sa international pageant, sa mga beauty pageants, no? Nakakaloka ito. Talagang, hindi ito nagpapakabog. Yung bunganga talaga nito, talagang ibang klase kung bumuga. Talagang walang paawat ito, no? Nanlulumpo ang isang Annabelle McDonald. Gusto ko yung niya. Gusto ko yung aurahan niya ngayon. Gusto ko yung total package niya ngayon, oo. Sana makita pa natin siya sa mga susunod na international pageant, no? Lalo na yung body niyang ganyan ngayon, ang ganda-ganda. Mas gusto ko siya ngayon, mas gumanda siya ngayon. Panalong-panalo siya ngayon. So, kudos dito sa ating reynang si Annabelle McDonald, and congratulations for winning the third runner-up dito sa Binibining Sandangan 2024. And congratulations to all the winners as well. Mabuhay kayong lahat, di ba? Minsan kasi talagang makikita mo na pinagbibigyan din yung mga fresh, no? Fresh looks, fresh faces, no? So, okay lang yun. At least, hindi siya napaimburnal. Nag-placement siya, no? So, maganda rin kasi minsan, pag pinapanalo din yung mga new faces, kasi nga siguro, may mga nakita yung mga judges and yung organization na kakaiba dito sa mga fresh faces na ito. So, that's fair enough, di ba? Lahat naman yan naglaban-laban. So, ganun talaga. Pag hindi mo talaga destined manalo, hindi ka talaga mananalo. So, I believe yung nanalo is deserving din naman. Kumbaga si Annabelle McDonald, deserving din naman. Kaya nga lang, ganun yung kapalaran niya. So wala na tayong magagawa doon, naibigay na yung corona, di ba? Ang importante doon, at least, mas marami pa rin mga tao na naniniwala na si Annabelle McDonald ay talagang winner, no? Sa kanilang puso at isip. Pero wag nating tanggalin yung tagumpay, yung victory nung nanalo, di ba? Sabi nga nila give chance to others, di ba? So let's just respect the organization. Ganon, di ba? Para walang gulo, walang toxic, walang walang hanas, di ba? Anyway, mga buweks, ano masasabi nyo dito sa ating mga chika ngayong araw na ito? Mag-ingay kayo sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinyon. Hanggang sa susunod natin mga chika-chikahan. Bye for now, mga buweks, and I love you all. Bye! See ya!